Ang internet ay puno ng mga kakaibang bagay at kalukuhan na madalas nahuhuli sa kamera. Kagaya na lamang sa mga sasakyan na kung saan ay nakunan pa ito ng kamera na gumagawa ng mga hindi inaasahang bagay. Kaya naman sa video ito ay pag-uusapan natin ang 20 mapanganib at sobrang overloaded na sasakyan na nahuli sa kamera. Number 10. Front wheels in the air. May truck ang hindi makaabante sa kalagitnaan ng kalsada. Nakunan ang videong ito sa isang maliit na nayon sa India habang paakyat ang malaking truck sa isang maliit na daan. Ang video ay nagpapakita ng isang problemadong sasakyan mula sa iba't ibang anggulo. Tila'y kasamahan lamang nito ang kumukuha ng video habang kinukunan ang kanyang kasama na nahihirapan paakyatin ang sasakyan. Ang dagdag na timbang sa loob ng cabin ay maaring makakatulong sa pagbalanse, pero maaring maging problema ito dahil sa sobrang bigat at maraming karga sa likuran. Ang pangyayaring ito ay naganap sa isang gut road sa bundok ng India. Ang mga kalsadang ito ang tanging mga daan papunta sa masalimuot na lugar ng mga bulubundukin sa eastern at western areas ng Indian subcontinent. Makikita ang truck na may napakaraming karga. Ito ay mga produkto patungo sa mga maliliit na nayon. Nagkakaroon ng maraming aberya ang mga malalaking sasakyan habang tumatawid sa kalsadang ito. Ang mga gulong ay paulit-ulit na umaatungal sa lupa habang sinusubukan itong makatawid. Sa pangkalahatan, maaaring mas mabilis at mas simple kung hindi masyadong mabigat ang dala ng truck mula sa simula pa lamang. Number 9. Overloaded motorcycle. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang kakaibang transportasyon. Narito tayo sa China na makikita ang sasakyan na sobrang kakaiba at nakakagulat. Ito ay isang motorsiklo na tila mukhang maliit, subalit napakaraming karga sa likuran. Medyo mahirap sabihin kung bakit ginagawa ito ng may-ari. Ang isa pang bagay na dapat tandaan ay ang pasahero na tila ba nananatiling balanse sa trailer kung saan nakalagay ang kargamento. Ang kargamento mismo ay tila binubuo ng mga napakalaking piraso ng mga bagay subalit napakagaan. Marahil ay styrofoam na ginagamit sa packaging at iba pa. Ngunit sa anumang paraan, ang mga basura ay nakahiwalay sa malalaking sako na nakabalanse. Ang pamamaraang ito ay kakaiba at minsan lamang makikita sa mga daanan. Wala yatang mga patakaran tungkol sa limitadong bigat sa ganitong lugar sa mundo o baka hindi lang sila masyadong nag-aalala. Number 8. Crazy crowded trains. Ang susunod na makikita natin ay ang kilalang tanawin, isang tren na puno ng mga pasahero na matatagpuan sa Bangladesh. Subalit alam mo ba kung bakit nangyayari ang ganitong bagay? Nangyayari lamang ito 1 o 2 beses sa isang taon dahil sa pagdiriwang ng Muslim holiday. Ang tren ay katulad lang naman sa iba subalit ito ay medyo kakaiba. Paano ito pinahintulutan ng gobyerno? Walang safety measure at posibleng maaksidente ang mga taong sakay nito. Habang paparating ang tren ay agad na nitong sinunggaban ng mga pasahero habang nag-uunahang makapasok sa loob kahit hindi pa ito nakahinto. Number 7. Overloaded tractor. Sa pagkakataong ito, narito tayo sa kalsada ng India at nakakakita ng kabaliwan na may kinalaman sa isang traktor na tila ba ay medyo nagmamalabis sa kakayahan nitong magdala ng mabibigat na bagay. Ito ay sobrang puno ng sako ng pagkain para sa mga baka. Nasa makikita natin ay parang tumataob na ang kanyang sasakyan. Ang lohika sa desisyong ito ay talagang mahirap maintindihan, ngunit wala namang pakialam ang driver sa bigat ng kanyang sasakyan. Gayunpaman, maaaring makita ang mga taong naglalakad sa tabi na lubos na nagugulat habang ang sobrang puno ng traktor ay nagdadala ng napakabigat na kargamento sa kalsada. Oo, ang bigat ng kargamento na nagdudulot na umangat ang harapang bahagi. Subalit patuloy pa rin ang driver at walang pakialam sa sasabihin ng iba. Number 6. Overloaded passenger vessel. Susunod, titingnan natin ang isang barkong pangpasahero sa Bangladesh na tila ba ay nakakaranas ng parehong uri ng problema ng tren na nakita natin kanina. Maaring ito ay magkatulad sa sitwasyon kanina na sobrang siksikan ng mga tao sa barko dahil sa pagdiriwang ng fiesta, o ito ba ay dahil sa masamang pamamahala sa pagbenta ng tiket ng kumpanyang
nagpapatakbo ng serbisyong ito. Ito ang MV Sundarban 10, isang barkong pangpasaero na naglalakbay sa ruta ng Dhaka at Baral. Ito ay inilunsad ilang taon na nakakaraan at tinanghal na may kasayahan dahil sa marangyang karanasan sa paglalakbay. Sa totoo lang, base sa video tour ng barko, tila maganda ang loob nito, pero bakit halos wala ng bakanting espasyo? Hindi yata ito nagpapakita ng marangyang paglalakbay dahil may mga tao sa bawat plataporma, bawat butas ng bintana at kahit nasa bubong. Ito'y nagiging magulo at puno ng tao. Sinadya ba talaga ito o may problema lang talaga sa vending machine ng ticket? Ikaw, anong masasabi mo? Comment mo yan sa ibaba ng video. Number 15. Timber truck. Ang mga kahoy ay mabigat. Oo, alam ko, sobrang bigat nito. At kung ilalagay mo ang maraming napakabigat na bagay sa isang napakalaking truck at saka susubukan itong i-drive sa malambot na lupa, ay maaring malalagay ka lamang sa isang aksidente. At yan na mismo ang nangyari sa walang katapusang video kung saan ang isang grupo ng mga tao ay nagtangkang paakyatin ang isang mabigat na truck na puno ng kahoy patawid sa bundok ng isang maputik na daan. Nasa makikita natin ay parang walang nangyari sa kanilang paghihirap. Talaga namang nakakainis panoorin ang ganitong bagay. Hinuhukay nila ang kanilang mga gulong at pagkatapos ay sinusubukan ulit paandarin at makalipas ang ilang sandali ay wala pa ring nangyari. Number 4. Overloaded bus. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam. Katapusan na ng araw, tapos ka na sa trabaho at gusto mo nang umuwi. Subalit iba ang realidad dahil hindi mo aasahan ng bus na iyong sasakyan pa uwi ay siksikan pala ng maraming tao. Pero ang masaklap, puno na hanggang sa bubong ng bus at ang susunod na bus ay darating pa ng 2 oras at ganito na naman ang kahinatnan. Dahil sa walang pagpipilian ay kailangan mong ipasok ang sarili mo sa kilikili ng napakaraming tao. Ang lahat ng pasahero ay siksikan at para lamang makasakay ay tinitipid na ang napakaliit na espasyo ng sasakyan. Kaya naman ay hindi maiiwasang malalanghap mo ang hininga ng iyong katabi. Ito lang naman ang ilan sa mga halimbawa sa lugar ng India na mas mainam pa na magbisikleta ka na lamang pauwi kaysa ganito ang mangyayari habang ikaw ay pauwi araw-araw galing sa iyong trabaho. Truck flips. Ang pag-overhaul ng malalaking kargamento ay isang delikadong gawain at kailangan ng maraming kasanayan dahil sa maraming karagdagang bagay na dapat isaalang-alang. Ang videong ito ay nagpapakita kung gaano karaming iba't ibang bagay ang maaaring mangyari sa pinakamaikling mga sandali. Sa kabutihang palad, ang individual na kumukuha ng video ay malayo lamang at hindi nasangkot sa aksidente. Waring nasa likod siya ng trailer kaysa sa gilid nito. Hindi tiyak ang insaktong lokasyon ng pangyayari na nagpapakita ito ng isang semi-truck sa highway. Ang insidente ay mabilis na naganap habang sinusubukan ng truck na lumiko sa isang kanto at agad pagkatapos ang trailer ay nagsimulang bumaluktot sa kaliwa at sa madaling panahon ay natumba patungo sa kanan. Anuman ay bumangga sa isang konkreto sa barandilya. Sa dulo, ang steel beam na mataas ay bumaluktot na naging dahilan sa aksidente. Ang mga pangyayari ay medyo nakakabahala lalo na't may potensyal na mas malalang resulta. Number 12. Overloaded car. Ang videong ito ay kakaiba. Ito ay isang simpleng tao na nagtatangkang magpatuloy sa kanyang buhay habang dala ang napakaraming kalakal sa isang sasakyan na hindi talaga angkop para dito. Nasa makikita natin ay parang nakabaluktot na ang sasakyan sa sobrang bigat. Habang dumadaan ang taong nagre-record ay parang sinasabi pa ng lalaki na wala kang dapat pangambahan dahil karaniwan lamang itong ginagawa sa lugar na ito. Mahirap lamang sila at ginagamit ang kahit anong bagay na meron sila. Number 1. Motorbike ng Vietnamese road. Narito na naman ang isang overloaded na sasakyan. Ito ay isang motorsiklo na may hindi maipaliwanag na dami ng styrofoam. Ito ay karaniwang bagay na makikita sa kalsada ng maraming bansa. Nakuha ng videong ito sa Hanoi, Vietnam, kung saan tila hindi na-apply ang mga patakaran tungkol sa paggamit ng sasakyan at ang paglo-load ng mga motorsiklo. Ang videong ito ay maaaring nakuhanan noong Abril ng 2021 sa panahon ng maraming styrofoam na nagkalat kahit saan. Alam mo ba kung bakit napakaraming styrofoam sa lugar na ito? At nakakakita ka na ba ng mga motorsiklo na sobrang puno tulad nito?
At narito rin ang people in a 5-seater car. Ito ay isang kakaibang eksena mula sa Dominican Republic. Ang Dominican Republic ay isang masigla at kakaibang bansa na matatagpuan sa silangang bahagi ng isla ng Hispaniola sa Caribbean. Ito ay puno ng luntiang kagubatan, exotic beach at mga maaaring maging baseball stars at tila nga isang kawalan ng pag-aalintana pagdating sa kaligtasan ng mga transportasyon ng iyong kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay. Sa videong ito, makikita natin ang mga otoridad na nagbukas ng pinto na tila mid-90s ng gold Toyota Corolla at mula roon may mga tao ang nag-umpugang lumabas na parang buhos ng tubig. Isa-isa silang lumabas kasama na ang mga sanggol at mga lalaking may edad na, habang ang mga sundalo ay nagulat habang pinapanood sila. Sobrang kamanga-manga ang kanilang ginawa na kung saan ay nagkasya silang lahat sa isang sasakyan. At alam mo ba, noong 2009, isang ambisyosong driver sa Cape Town ay nagtagumpay na masiksik ang 112 na pasahero sa isang minivan na dapat ay pang-pamilyang sukat lang sana. Siyempre, ito ay agad nag-viral sa social media na nagudyok sa mga otoridad na maging mas mahigpit at mabusisi sa pagtutok sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. Nakakamangha ang ganitong bagay dahil nagawa nila ang mga imposible. At narito rin ang overloaded truck incident. Ang videong ito ay kuha na nangyari sa Afghanistan, ngunit sino nga ba ang makapagsasabi ang mga regulasyon para sa malalaking truck tulad nito ay hindi isang one-size-fits-all na operation. At sa maraming lugar sa eastern side ng Atlantic Ocean, gagawin ng mga shipping agents ang halos alinman upang matiyak na ang kanilang mahalagang kargamento ay makarating sa kahit saan ito dapat pumunta. Ang malaking truck na ito ay nahirapang gumalaw sa dami ng kanyang karga. Ito ay napakalapit sa isang aksidente, subalit nagpasya pa rin ang taong nasa likod ng monobela na ipagpatuloy at doon nagsimula ang lahat ng gulo. Dahil isang pindot lamang ng pedal ay agad na tumaob ang sasakyan at naasag ang mga karga nito. Ikaw, alin sa mga listang ito ang kakaiba? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.